Paano nangyari yun? Paano kayo nag-asawa na parang kung ang turingan nyo ay parang magkapatid? Kasi sobrang bilis sa mga pangyayari. Hindi nga kasi, honey, oo doon siguro nagkaroon ng konting mali doon sa mabilis na pangyayari. Hindi po talaga namin naasahan. Bigla pong ganun eh. Kamusta naman yung mga magulang ninyo? Nagpapayo naman po sila, kaya lang yung decision pa rin po nasa sa amin eh. RJ, nung mga oras na kinakasal na kayo, sa simbahan ba? Simbahan po. Ano yung nasa isip mo yung nasa altar ka? Hindi mo ba naisip, itutuloy ko ba to? Totoo, may nararamdaman Nag-isip po ako ng ganyan, pero nung time po na yun, wala na po akong magawa eh. Kaya when in doubt, mga kapuso, in anything, hindi lang sa kasal, when in doubt, huwag niyong ituloy. Lalong-lalo na sa kasal kasi, syempre hindi naman biro talaga ang marriage, hindi ba, tatay? Anyway, eto na. RJ, alam mo ba na as we speak, nasa likod natin si Karen, nasa likod siya ngayon ng stage. Ngayon, binigyan namin siya ng chance na marinig itong lahat ng pinag-uusapan natin. Marinig lahat ng nasa sa puso mo. Ngayon, dito natin malalaman, tatay, kung ikaw ba ay bibigyan ng chance ni Karen na, na patawarin ka or hindi. Malalaman natin yan. Kung nandiyan si Karen, ibig sabihin, willing siyang patawarin ka. So, wag na natin kaya patagalin, honey. Tingnan na natin kung si Karen ba ay nandiyan sa likod ng stage. RJ? Nandito si Karen, nandiyan siya. Pero mukhang hindi masaya si Karen, honey. Of course, tatay. Ako'y nakakaramdam ng bigat nung nararamdaman ni Karen na parang na-wish ko na lang sana hindi na lang siya nagpakita or something. Okay, but Karen, good morning. Naku, pasensya na pinaiyakan namin. Okay, mga kapuso, first time po nila magkita after 3 years. Karen, okay ka bang umupo sa tabi niya o gusto mo dito? Doon ka na lang sa tabi niya. Okay. Let's start with RJ. RJ, anong nararamdaman mo ngayon na nandiyan si Karen sa tabi mo? Mahirap talaga, honey, kasi No, this is very... No, mahirap talaga to. Kasi after 3 years, unexpected, yun po yung pagkikita nila. At hindi naman po talaga madali yung kanilang sitwasyon. Karen, good morning sa'yo. Alam kong mabigat ang umagang ngayon para sa'yo. Narinig mo naman yung mga sinabi ni RJ. Ano yung pwede mong sabihin kay RJ na naging honest siya sa pakiramdam niya kahit alam niyang masakit para sa'yo na marinig yung mga yon? Masakit. Sabi ko sa kanya, siguro kasalanan ko lang na minahal ko siya na sobra. Kasi kahit dumating dun sa point na nahuli ko na siya, sinabi na niya sa akin, pinamukha na niya sa sarili ko na hindi niya na ako mahal. Sinasabi ko, tinatanong ko kung anong pagkukulang na nagawa ko sa kanya. Siguro nga dahil hindi niya talaga ako mahal simula ba nung umpisa. Pero ang kala ko na magagawa niya ako mahalin. Since lumabas ka dito at ngayon kausap ka namin, willing ka bang patawarin si RJ? Kanina po, nung nasa likod ako, pinapanood ko yung mga sinasabi niya. Sobrang sakit. Lalong-lalo na para sa anak ko. Pero kailangan, siguro nga, ito na yung oras para
pabayaan ko na siya kung anong gusto niya. Pinapatawad ko na siya. RJ, meron ka bang gusto sabihin kay Karen? Karen, pap ka. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Sana may pangalawang pagkakataon pa. Pwede ba yun? Hey. Pare mo ako. Minatawad na kita. Tsaka, tanggap ko na mas pinili mo siya kaysa sa amin. Okay na sa akin yun. Makita lang kita masaya. Masaya na rin ako. Mabigat itong episode natin, tatay. Hindi ito madali. Ang siguro, ang kinaganda lang nito, dito mo makikita yung Maturity nilang dalawa. yes, honey. and at saka yung pagiging honest nila sa isa't isa. Alam natin na by saying or by telling the truth na masasaktan yung isa, pero mas pinili pa rin ni RJ to be honest. And yung kay Karen naman, she did everything and she's willing to let RJ go. Sa sobrang pagmamahal niya, basta makita lang na si RJ na masaya, happy na rin siya. And I salute you for that. Karen, I wish you all the best. Alam mo, merong isang tao dyan para sa'yo. Hindi mo pa lang siya nakikita na deserving ng iyong pagmamahal at magre-reciprocate ng pagmamahal mo. Kung paano mo minamahal ngayon si RJ, matatagpuan mo yung lalaki. Huwag mo lang hahanapin. Actually, honey, dadating yan. nasa kanya na yun eh. Yun yung anak ninyo ni RJ. Pwede. So, thank you, RJ. Thank you, and Karen. Salamat. At least, friends, na kayo magkakapatawaran na kayong dalawa. Okay, sa aming pagbabalik, kwento naman ng dalawang magkapatid na nagkaalitan daw, honey, sa pagsaselos ng isang kuya at isang nakakabunso sa kanya. Oo. Yan naman ang ating malalaman, yung kwentong yan. Willing kaya sila mag-forgive and forget? Naku, tutukan po natin yan sa balik ng Love ni Mister? Love ni Mrs. Iba't ibang mga opinyon,